123 na ang nakalipas, July 17, 1892, alas 7 ng gabi, sakay ng Vapor Cebu, dumating si Rizal sa isla ng Dapitan, Zamboanga del Norte. Sinalubong siya ni Kapitan Don Ricardo Carnicero E. Sanchez, komandante politiko-militar sa lugar, at ang kura paroko ang hiswitang si Padre Antonio O. Bumira si Rizal sa bahay ni Kapitan Carnicero at naging matalik silang magkaibigan nang bumili siya ng tiket na may numerong 9736 sa Loteria ng Maynila. Nanalo siya ng ikalawang gantimpala. Sa kanyang parte na 6,000 pesos, binayaran niya ang kanyang mga utang, bumili ng lupa kung saan siya ay nagtayo ng libreng paaralan at klinika para sa mga mahihirap, at ang natira ibinigay niya sa kanyang pamilya. Sa isla ng Dapitan, gumawa siya ng iba't ibang hugis ng bahay at sinubukang maging inhinyero, at gumawa ng dam upang umagos ang tubig mula sa kabundukan patungo sa kanyang lupain, tinawag niyang Talisay. Kahit na kumikita siya sa kanyang mga pananim, hindi siya nagdamot. Lumikha siya ng konkretiba para sa mga malalakal ng abaka at naghiwa pa siya ng makinarya galing ibang bansa upang magamit nila. Nagtayo din siya ng paaralan. Bilang guro, ang itinuturo niya ay arithmetic, Espanyol at Ingles sa mga kabataang lalaki. Ang mga kabataang ito ay siya ring tumutulong sa kanya sa paggawa ng bahay, mga daan, hagdan, upuan at iba pa. Sa kanyang klinika, nagbibigay din siya ng libreng konsulta sa panggagamot para sa mga taong taga-Dapitan at iba pa. Kung minsan, pumupunta siya mismo sa bahay ng pasyente kung kinakailangan, ngunit hindi sapat ang mga gamot para sa lahat. Nangongolekta siya ng iba't ibang species ng mga hayop at insekto na ipinapadala naman niya sa Europa. Dahil siya pala nga nakakatuklas nito, ipinangalan ito sa kanya. Madalas ay sumusulat siya ng liham sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga pamilya, at nagsusulat din siya ng libro sa iba't ibang lengguwahe. Madalas din nagsisimba si Rizal sa Dapitan. Pagkatapos ng pagtuturo sa mga kabataan, buong araw siyang nasa pagsasaka. Nagbibigay oras din siya sa pagbabasa at pag-aaral at pagsasaliksik sa Dapitan. Sumulat siya sa kanyang pamilya at nagpadala ng lambat upang magpaturo silang mangisda. Naganap ang lahat ng ito, kapiling ang kanyang minamahal, si Josephine Bracken. Siya ang nagbigay ng kulay sa buhay ni Jose Rizal sa Dapitan. Nang iwan niya ang Dapitan patungo sa kanyang kamatayan noong 1896, nag-iyakan ng mga tao. Iniwan niya ang Dapitan na mas makulay at mas maunlad. Ito ang pinakaproduktibo at pinakamahalaga sa kanyang buhay sapagkat lahat ng magagawa niya doon ay nabigyan ng pagkakataon maglingkod sa bayan at itatag ang bansa ay nagawa niya.